Tingnan naman natin ang Oplan Baklas sa Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Sa damakmak na illegal campaign posters, yung maagang pinagbabaklas ng COMELEC, kasama yung mga iba pang mga tauhan ng departamento ng QCLGU sa iba't ibang lugar. Dito po yan sa 6 na distrito sa lungsod. Bungad pa lang ng Kalayaan Avenue, pinagtatanggal na ng tauhan ng Department of Public Order and Safety o DPOS ang mga campaign posters na nakadikit sa pader. May mga mali ang sukat at wala rin sa common poster area. Ilang metro ang layo, marami ring posters na nakalagay naman sa steel fence. Sunod-sunod din ang mga tinanggal na tarpaulin na nakadikit sa mga pader. Sa Viluna Avenue, corner Mabilis Street, tad-tad ng mga campaign posters ang isang yerong bakod ng bakanting lote. Ganyan din ang sitwasyon sa mga kanto na Mapang-Akit Street at Matatag Street. Nakadikit ang mga tarpaulin ng mga kandidato kahit sa mga pinagbabawal na lugar. Sa E. Rodriguez Avenue naman, marami ring natanggal ng mga campaign posters na nakadikit sa pader. Compared dun sa unang Oplan Baklas, most likely ngayon wala na yung mga nasa street light, sa Meralco signpost and sa traffic light kasi meron kaming local ordinance na bawal doon magkabit. So ngayon napansin namin parang wala na. Mostly nasa mga walls na mga abandoned na walls, abandoned places. Samantala, Igan, inaasahan na matatapos yung Oplan Baklas sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City mamaya pong alas 7 ng umaga at dadalhin po yung mga nakolekta na illegal campaign posters sa isang compound. Dito po yan sa may kanto ng Quezon Avenue at Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. At nakita nga natin may pumasok na 2 dump truck dito na punong-puno ng mga nakumpiska nila na illegal campaign poster materials. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.